Sa lahat po ng mga kapatid na nangalat sa buong sanlibutan, sa ngalan ng iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tanggapin natin ang dakila at banal na pagbati na nagsasabi sa bawat isa sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nagagalak tayo, mga kapatid, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, na patuloy tayong magtaas ng mga awitin ng pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating Panginoon, sapagkat tunay na nararamdaman natin sa ating buhay kung papaano ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga kalooban. Dangan nga lang, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na marami sa atin ang nabubuhay para lang sa kanyang sarili. Nalilimutan natin ang mga dakilang tagubilin ng ating Panginoon. Alam natin na sinilita ng Panginoon sa pamamagitan ng dakila at marunong na hari na sinasabi po sa aklat ng Ecclesiastes na ang ating buong katungkulan ay tupdin ang kalooban o ang kautusan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, saan tayo naroon, mga kapatid at mga kaibigan? Paano tupdin ang kalooban ng Panginoon? Nasaan ang kautusan ng Panginoon? Nasaan ang palatuntunan ng Panginoon? Paano ang proseso kung paano tayo makapaglilingkod sa Panginoon? Saang dako tayo paroroon upang ang Panginoon ay ating makilala, upang makita natin sa pamamagitan ng pananampalataya? Nasaan ang karunungan? Nasaan ang kaalaman, mga kapatid at mga kaibigan? Saan masusumpungan ang kautusan o ang salita ng ating Panginoon? Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi nga sa Ecclesiastes na ang ating buong katungkulay tupdin ang kautusan ng Panginoon. Nasaan ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan? Kaya nga sa ating lahat, mga kapatid, habang tayo patuloy na nalilibang sa mundong ito, huwag nating kalilimutan na mayroong isang Diyos na tunay na marapat nating paglingkuran. Sapagkat kung hindi, mga kapatid at mga kaibigan, baka masumpungan tayo ng Panginoon na hindi naninindigan sa kanyang kautusan. Anong magaganap sa atin? Hayaan natin ang Espiritu ang magmusap sa ating puso at isipan. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, sa aklat ng mga awit, sa awit ni Haring David, pinapaalala ito, mga kapatid at mga kaibigan, bawat isa sa atin, kayo'y magsipanginig at huwag mangagkasala. Mga bulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Sama-sama tayong magbulay, sama-sama tayong mag-isip, sama-sama tayong magsaliksik, sama-sama tayong magsiyasat, mga kapatid at mga kaibigan, at manatili tayong tahimik habang binabantayan natin ang mga bagay na magaganap na sinilita ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Salamat sa Panginoon na tumatahan sa banal na bundok ng Zion, na kaya tayo ngayon nagkakatipon-tipon, sapagkat ito ang dako kung saan tinipon tayong lahat upang patuloy na magsipagtaas ng mga awitin ng pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating itaas, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee? Are made manifest, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints.
Patuloy nating dakilain ang hari ng lahat ng mga bansa na naayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope. God we praise, You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost. God we praise, we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy natin itaas ang ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Mga galak tayong magpasalamat, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagsangguni sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, patuloy kami nagagalak na magtaas sa iyo ng mga awitin ng pagpupuri, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng dakilang panahon at pagkakataon upang patuloy kami pagsipasok sa daking kapanalmananan, sa bundok na kataas-taasan na kinaroroonan ng iyong kautusan, at ang mga bagay na ayon sa iyong katwiran ay patuloy na inilalakhala ng iyong mga lingkod upang madinig ng lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan at upang magsipamuhay na kami ng naayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang naglalagay sa puso't pag-isip ng sinumang tao ng espiritu ng lumita upang patuloy ka namin maalala, patuloy namin papag-ingatan ng iyong kautusan na magbulay-bulay kami ayon dito upang ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay maisakatuparan namin ang mga salita ng propeta na patuloy namin hinihintay at binabantayan hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong dakong ng lumang sasampalatan. Ang lahat ng mga banal ay patuloy na nagbubunyi. Itaas ang iyong dakila at banal na pangalan sa lahat ng mga panig ng mundo upang ang iyong kalwalatian ay mahayag sa lahat ng mga tao magsisisampalataya sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ka, Panginoon, nakakaas-taasan
magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipag sabi ng Amen. 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 Siyang napakadakilang araw po ang aming inaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na registered sa langit, registered in heaven. Amen. That is the greatest property of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Mga churches na gumaganap ng hula ng mga banal na propeta, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tunay na sa huling panahon na pinagtangi tayo ng panahon ng kawakasan. Nakagagalak kong umawit ng may biyaya ng pananampalataya ng mga bagong awitin. Naawitan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga may biyaya ng pananampalataya na nagpapatotoo at naninindigan sa patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda sa lakad na maraming masama sa buong sanlibutan na nag-iintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Tayo ang pinaglaan ng huling panahon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na nakagagalak umawit ng bagong awitin ng may biyaya ng pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na itinakilala ng Panginoon Diyos yung tanda ng patotoo na pinaniniwalaan natin. Yan yung biyaya ng pananampalataya na umaawit tayo ng bagong awitin sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mission ng Panginoong Jesucristo? Bilang tao, katulad yung tao, kung hindi ako hiniram at tinawag at pinili upang magsalita ng hula ng mga banal na propeta, hindi tayo makakarinig at wala tayong paniniwalaan. Amen po ba? Amen. So bilang tao katulad nyo, sinugo ako upang maghayag ng kautusan ng mga banal na propeta na mabuhay tayo sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang espiritu ng hula ay yung ating tagapagligtas at manunubos. Amen po ba? Amen. Na nakapaloob tayo sa rayunin ng ating tagapagligtas na pinapangaral sa social media na walang bayan. Naunawaan po ba natin yung may relasyon? Nagpapatotoo sa social media, yung kaligtasan po may patotoong pinaniniwalaan at ipinamumuhay. Amen po ba? Amen. Kaya, ito pong huling panahon tinanging ng Panginoon Diyos ito sa mga iglesia na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda dito sa lupa na naririnig sa langit na umaawit na may biyaya ng pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang binigyan ng tanda ng patotoo. Nagaganapin po natin. Amen po ba? Amen. Ang kahalili nitong ginaganap natin pag-asa at kagalakan. Tagumpay. Isisettle yung lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Sangayon po ba tayo ron? Amen. Hindi natin kayang dalhin yung pagsubok bilang tao. Dahil since birth ng pagiging tao natin, buhat sa pasimula ng lalangin ng sanlibutan, dinaya na ni Satan ng tao sa pamamagitan ng babaeng si Eva. Amen po ba? Amen. So nag-breed na yung kasalanan, nagsalin-salin may kasalanan, hanggang sa dumating na yung habag at awa sa ating bawat isa. Nadidinig po natin yung paniniwalaan natin na mararamdaman natin yung habag ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na namatay sa krus, inilibid, binuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung gagawin nating kanlungan in Jeremiah chapter 17 verse ano po? Verse 7. Mapalad ang nakakanlong sa Panginoong Jesucristo Kasi ang puso ng tao sadyang mandaraya. Pabago-bago ang desisyon ng puso ng tao Amen po ba?
Amen. Ngayon, kung makangalong tayo sa Panginoong Kristo, matitiyak natin yung direksyon natin going to heaven. Hindi natin kayang marating yung langit kung hindi tayo makangalong sa Panginoong Kristo. Siya yung batong panulo na gagawin natin kanlungan upang ang gawa ng lahat ng mga mananalansang, ang gawa ng lahat ng mga sinungaling na makangaral, mapagkublihan natin yung mga mananalansang. Amen po ba? Amen. Ngayon, yan yung pinaka-bracelet natin, yan yung pasangga natin sa mga sinungaling na makangaral. Ngayon, kung wala tayo magiging kanlungan na tagapagligtas, isipin natin, bulayan natin mabuti. Ma-overcome po ba natin? Nakukumpisay na ng lakad ng mga tao, since birth ng tao. Si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng tao. Si Eva mismo ang naging ina ng lahat ng lahi ng tao, dinaya ni Satanas. O di nag-breed na yung kasalanan, nagpasalin-salin na. O eto na, tagapagligtas natin. Iginawa tayo ng tanda upang meron tayong ganapin. Amen po ba? Amen. Upang magkaroon tayo ng relasyon, magpatotoo tayo. Tayo ang binigyan ng tanda ng patotoo para maging tanda tayo sa lupa na tayo ang gumaganap ng kalooban ng Panginoon Diyos na ipinakilala yung bugtong na anak sa buong mundo. Naunawaan po ba natin na ipakilala ang Panginoon Kristo na buhayin magmuli? Naunawaan po ba natin? Amen. Nasulat po yan sa banal na kasulatan. Nangyari po yan. Kaya nakagagalak po na patuloy natin gunitain at alalahanin na gawin nating tublihan, gawin nating taguan yung batong panulok. Amen po ba? Amen. Dahil kung hindi natin gagawin tublihan ng Panginoong Kristo, nabiktima ni Satan lahat ang lakad ng tao, puro ang lakad ng tao, ang mindset ng tao, puro pakinabang. Maraming mauuped sa aral ng Panginoong Kristo. Pero hindi na bago. Bakit po? Kasi sa pasimula pa lang sa andilaya ni Satanas sa tao, sa bunga ng kahoy na nakikita. Amen po ba? Amen. Saan tayo mahina? Sa nakikita natin Gets po natin? Amen. Lahat na lang nakikita natin, lahat maganda sa atin, lahat gusto natin. Sang-ayon po ba kayo ron? Ngayon, kung dyan tayo mananatili, wala tayong ginaganap. Paano kung pumarito na ang tagapagligtas natin na hindi natin ginaganap yung pagdulusan niya sa krus? Isipin natin kung meron pa tayong ratings sa pagparito niya. At hindi nga natin ma-overcome yung trial, yung troubles, yung temptation, yung suffering, kung hindi tayo mangangandong at hindi natin gagawing kublihan ng batong panulok. Magniningning yung batong panulok sa puso't isip natin Hindi mamamalay sa labi natin ang kasaysayan ipinakilala ng Panginoon Diyos mula ng lalaki ng langit at lupa hanggang sa wakas ng lupa, hanggang sa kanalim-laliman ng tubig ng karagatan, hanggang sa kanalim-laliman ng lupang nilalakaran natin at tinutungtungan ng ating mga paa, hanggang sa wakas ng sanlibutan. Existence yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga nagsilitawan ng mga ginamit sa komersyo, ang content, ang concept, mananagot pa po itong mga gumawa ng reels, gumawa ng mga komersyo sa Facebook, sa YouTube. Bakit po? Bakit nasabi ko mananagot? Open the book of Jeremiah chapter 17 verse 10. Pakibasa po natin. Brad, pakiread mo para madinig at naunawaan ng mga listeners at mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain.
Ano po ang nakalagay na sinasabi? Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ano po sinabi ron kay Propeta Jeremias? Ang Panginoong Diyos ang sumisiyasat ng pag-iisip ng tao. Amen. Maliwanag po ba sa nakakarinig? Amen. I-analyze natin ngayon. Amen po ba? Isa-summarize natin. Ano po sabi kay Propeta Jeremias? Ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Sabi ng Panginoon, akong Panginoon na sumisiyasat. Siya ang nakakaalam ng pag-iisip ng tao. Maliwanag po ba? O di hindi sa ating sarili bilang tao. Aminin natin. Huwag natin pangunahan ng Panginoon Diyos. Sinabi na kay Propeta Jeremias ito eh. Amen po ba? Amen. Ngayon, nadidinig natin katotohanan. Magpasako po tayo para tayo magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Yung pagmamalaki at pagmamarunong po natin, sikapin natin patayin yan sa ating mga puso at pag-iisip. Kundi magpasakop tayo ng may biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng memory ng ating tagapagligtas, upang magkaroon tayo ng pag-iisip ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya po, napakalinaw nung sinabi kay Propeta Isaias, kay Propeta Jeremias Ito po, ang linaw. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarong, aking nalalaman ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Ang Panginoon Diyos pala magbibigay ng bunga sa tao ng kanya-kanyang gawain natin bawat isa. O di, maliwanag na hindi mangyayari sa tao kung hindi ang Panginoon Diyos ang magbibigay. Kung hindi natin paniniwalaan ng tagapagligtas, hindi natin makakamtan yung gawain ibibigay sa atin. Ito, ang linaw nadidinig natin Amen. Yung tanda ng patotoo, ang ibinigay sa atin bawat isa na kanya-kanyang gawain. Kaya bilang misahero na isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, inaakay yung mga may pandinig na bulay-bulayin po nating mabuti ito para magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan. At wala na tayo maging dahilan pa na hindi natin nadinig ito. Amen po ba? Amen. Amen. Ang linaw po. Sabi ng Panginoon, ako ang pumipili. Ako tumatawag. Pagdating sa John chapter 15, verse 16, maliwanag po ba? Amen. Hindi sa ating sarili bilang tao. Kaya mismo ako na nakaharap sa technology, sinasabi ko kung paano ako isinubo ng Panginoon ng mga hukbo Kung ano yung sasalitain ko, kung ano yung ipapangaral ko, ipinapahayag ko Dahil ang ginawa kong kanlungan, ang tagapagligtas natin, ang batong panulog na ang sumampalataya hindi mapapahiya hanggang sa muli niyang pagparito. Hindi ba pinapahayag ko yung saksi ko sa pagkabuhay na maguli na naninindigan ako na sumampalataya hindi mapapahiya? Amen. Inilagay ang banal na kasulatan sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Hindi kung saan pangalan inilagay ang banal na kasulatan para i-apply natin at gamitin at ipangaral natin. Sa Bundok ng Sayon, nakasegregate at nakadefine na may pangalan ng paggagalingan ng paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan upang lahat ng makarinig magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan natin at pag-asa bawat isa. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon siya ang nakakatalastas siya ang sumisiyasat ng pag-iisip ng tao Aking tinatarok, aking nalalaman ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Ito, natinig yung bunga nung gawain ibinigay sa akin. Ipinapangaral ko yung ating tagapagligtas na nagdusa sa krus hanggang kamatayan. Inilibing sa ikatlong araw, binuhay na magulit, pinatunayan sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa maraming mga bansa. At di sa pamamagitan ng Jesucristo lang tayo magkakaroon ng pag-asa sa kaligtasan, magpapatotoo po tayo. Maliwanag po ba sa atin doon sa mga may pandinig? Amen.
Kung gusto natin ang kaligtasan, na tayo ay pinag-reserve ng property sa langit, gaganapin natin ito. Mamaninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta dahil ang sabi ng Panginoon, siya lang ang nakakatalok ng pag-iisip ng tao at siya lang ang nagbibigay sa atin ng kanya-kanyang gawain upang magbunga sa puso't pag-iisip natin yung gawain yung binigay sa atin. At yung gawain yung binigay sa atin ay pinapangaral ko sa social media na nagdusa ang tagapagligtas natin ng takros hanggang kamatayan, nilibig sa ikatlong araw, binuhay na maguli. Amen po ba? Amen. O ito yung gawain na mapalad yung hindi lumilimot sa gawain na kinakandungan natin yung katwiran ng tanda ng patotoo na ginawa ng Panginoon Diyos ay pinakilala sa maraming may pandinig sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Nagigets po ba natin? Amen. At bakit kilala din natin ngayon yung mga bulaang nangangaral, yung mga naglilihim ng patotoo? Nangaral, ginawang komersyo yung pangangaral. Ito ho, patotoo ang existence na dito tayo maliligtas lahat eh. Ito yung daan patungo sa kalangitan, sa kaligtasan natin bawat isa. Ito yung pintuan sa langit at ito rin yung susi sa langit ng biyaya ng pananampalataya na umaawit tayo ng mga bagong awitin upang handugan natin ang pasasalamat ng Panginoon Diyos sa kanyang kabutihang ginawa at kagandahang loob na ginaganap na natin ito. Ito yung huling panahong itinamit. Panahon na mga itinakda na nangangandong sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Amen. Kaya lahat ng nagpapabaya sa gawain na gagawin natin kandungan, ang katwiran ng tanda ng patotoo, ano sinabi ng Panginoon Diyos? Mapapahiya po. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po ba marinig na sinabi ng Panginoon Diyos ito? Pakibasa nga po yung talata na yun, kapatid na MacArthur Mababa. O Panginoon, ang napag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating pinaniniwalaan na sinasaksihan natin na tayo ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Lahat ng magpapabaya na gagawin natin kandungan ng batong panulok, tayo ang isineperate, tayo ang idinipine, tayo ang ginawang artificial intelligence na nakikipagbaka sa Babylonia ng mundo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak itong huling panahon na tinangay ng Panginoong Jesucristo para doon sa kanyang mga isinegregate na mga artificial intelligence, pero bilang tao nakikita niyo ako sa technology. Amen po ba? Tira-tirahan ng salo to. Hallelujah! Purihin ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa at buhat sa pasimula na bilang isang hamak na taong katulad nyo na itinayo upang magmensahe, magparating ng kaligtasan at kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos na saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Binubukay lagi ko sa hula ng mga banal na propeta at naninindigan ako sa palatuntunan at kahatulan at katarungan ng pagkabuhay na maguli hanggang sa huli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nakagagalang ipag-iyawan sa social media ang kabutihan walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na gagawin natin sandigan, gagawin natin panangga sa suligi ng mga naparito, mga bulaang mga ngaral, naparito mga namumusong na mga ngaral. Sakim sa karangalan, sakim sa posisyon, sakim sa lahat ng mga bagay. Alam niyo yung makakarinig nito? Masasaktan talaga ma-open. Bakit po? Kasi iniibig yung material na bagay hindi naman natin magdadala sa langit yan Pero yung nakakandong, yung ginawa natin, sandigan yung katwiran ng tanda ng patotoo, yan yung pinaka-cover natin, yan yung pinaka-dress natin. Hello? Yan yung pinakakapangyarihan natin, yan yung pinaka-armor of God natin. Amen po ba? Yung batong panulok, Jesus Christ is the greatest cornerstone of our living and our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Go to heaven.
Do you read me, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, in the seventh continent all over the nation? Do you believe that, the word of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. Eto ako, nasa technology ko. Nakikibaka ako sa mga sinagoga ni Satan ngayon. Amen po ba? Amen. Walang kapangyarihan si Satan sa prinsipi ng kapayapaan na nakatayo sa iglesia ng bundok ng Zion. Lagi ako ini-injury ni Satan eh. Ibibigin sa kanya na huwag niyang gagalawin ng buhay ng kanyang lingkod. Naniniwala po kayo ron? Amen. Kagaya ni Job, hindi naman nagalaw ni Satan yung buhay ni Job eh, na natingin tapat si Job sa pananampalataya. Amen po tayo. Amen. Amen. Alam niyo yung ma-open, yung masasaktan eh. Bakit na tayo nasasaktan? Kasi alitin tayo ng pita ng kasalanan eh. Ayaw natin alisan yung mga bagay na nakikita na iniibig natin yung mga bagay na nakikita. Buhat sa pasimula, ginamitan ni Satan ng temporaryong bagay si Eva, kaya nadaya ni Satan si Eva. Kaya nag-transform ang kasalanan nag-transform ang kasalanan at tumahan sa tao ang kasalanan. Amen po ba? Amen. Kung hindi tayo ginawa ng walang hanggang kasaysayan ng Panginoon Diyos, isipin natin mabuti, summarize natin. Makakatayo po ba tayo? May tatayuan po ba tayo? Kung hindi tayo ginawa ng forever and ever character, that is the concept of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. That is the justice of our Lord Jesus Christ. Itong naririnig natin through technology. Amen po ba? Amen. Amen. Isa lang naman ang pinagandang kaharian sa langit Tignan niyo yung hindi talaga kalooban ng Panginoon Diyos. Nawawala sa eksena ang ganda. Hindi naman pagandahan ng building. Hindi pa damihan ng tao, ng miyembro ng tao. Hindi pa damihan ng population ng mga tao. Ano po? Kundi saan iuukit? Sa puso, saan isusulat? Sa isip. Hindi mawawala sa labi, sa angkan at lahi natin. Sa kaapu-apuhan natin. Amen po ba? Amen. Amen. Yan yung seeds. Yan yung binhi na inilagay sa puso natin at isip natin. Hindi hiwalay sa labi natin. So, meron tayong relasyon lahat. Tayo yung nagbabantay sa muli ng pagparito na darat ng tayong nakatayo tayo na ginaganap natin yung hula ng mga banal na propeta. Di ba nakagaganap? Amen. Napagparito ng hukom na mga hukom pag tinanong tayo proud to be a God servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection sa kabila ng mahinang kalagayan at pangmang na kalagayan at lukhang kalagayan natin nakagagalak yung may biyaya ng pananampalataya na nagpupuri tayo ng bagong awitin sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo nating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na ginawa ng Panginoon Diyos na halimbawa yung sinasaksihan natin. Kung hindi gumawa ng halimbawa ang Panginoon Diyos, meron tayong itatayo. Meron tayong itatayo konsepto. Ang daming nangangaral nililihim po itong konsepto Ako'y nagagalak sa Panginoong Jesucristo. Bilang taong katulad niyo na magmang, dukhang tao. Katawa-tawang tao lang Kaya unawain natin mabuti ito sa mga nakakarinig at makakapanood ng programa ng Bundok ng Zion. Isa lang ang pangalan ng kaharian, itinanagan ng Panginoon Diyos na mayroong reservation na property sa langit. Evaluate na natin yung lahat ng organisasyon pagdating sa paniniwala. Kaya lahat ng nakakarinig, panahon na para pagsisihan natin na biktima dahil ng mga huwad na mga karal. Aminin natin yan. Amen po ba? Huwag natin ipagpalit sa pilak at mga temporaryong bagay yung paniniwala natin upang tayo magkaroon ng pag-asa sa pagparito ng ating tagapagligtas.
Nakikita ba natin yung mga pangitain na sinabi kay Propeta Joel, sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking espiritu. Chapter 2, verse 28. Joel chapter 2, verse 28. Pakibasa ka po. Subaybayan nyo kami. Paki-research natin, paki-analyze natin para lumago tayo sumagana sa espiritual na paniniwala at pag-asa at kagalakan upang matiyak natin yung kaligtasan natin. Sa magparito ng tagapagligtas natin, wala na tayong hatol. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba rin sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo, sa mga partakers, sa mga magiging participants ng tagapagligtas natin? Nakagagalak po bilang inyong lingkod na taong katulad niyo, ano po? Ako'y namamanga sa aking sarili, sa isang sa isang napupuot sa aking sarili. Hindi ko kinapupuutan yung sarili ko. Ang kinapupuutan ko sa sarili ko, naging vessel din ako ng pita ng kasalanan. Kundi yung kasalanan tumataan sa akin, ang kinapupuutan ko. Amen po ba? Amen. I-summarize natin, ano po? Para mas ma-enlighten yung ating puso't pag-iisip sa spiritual growth. Mag-materialize yung wisdom, mag-materialize yung knowledge, mag-materialize yung love, yung hope, yung joy of the Holy Spirit. UMD, that is artificial intelligence of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito, katulad ngayon. That is example myself. Nakikibaka ako sa as a whole earth na nakugtong sa ita ng buong mundo. Amen po ba? Amen. Nakikibaka ako ngayon sa modern Egypt. Nakikibaka ako sa modern Jericho. Hinipat, sabi ng Panginoon, hipat mo ang pakakak sa aking banal na bundok, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon Jesucristo malapit ng dumating. Amen po ba? Amen. Hello, people of God. Lahat ng nakakarinig, ito na yung pag-asa natin lahat. Ito na yung huling panahon. Ito na yung huling oras, ano? Ito na yung last hour na iginayak sa ating lahat. Kaya nakikita na natin yung maraming pangitain nangyayari, natutupad na yung sinabi kay Propeta Joel. Sa huling panahon, bubuhos yung Espiritu sa ating bawat isa. Madanaginip at nakakakita na maraming pangitain yung mga bata, ibang pangitain sa huling pagparito ng tagapagligtas. Pakibasa nga po yung Joel chapter 2 verse 28 para madinig ng mga listeners na Panginoon Jesucristo yung sinabi kay Propeta Joel. At mangyayari, pagkatapos, na imubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na babae at lalaki naman ay ibubuhos ko sa araw na iyon ang aking espiritu. Nagkagalak po. Saan po binuhos yung espiritu? Sa banal na bundok ng Sayon po yan, pagka itinuloy natin. Amen po ba? Amen. Wala naman ibang pangalan na binanggit sa hula ng mga banal na propeta, kundi ang iginayak na pag-aari ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa lahat ng magpapatutuo, Iglesia ng bundok ng Sayon. That is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Mga new creature, mga bagong nilalang. Ang kanatlahi ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahi, spiritually, purely. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi naman sa pagiging tao tayo naging lahi, kaya nga spiritual yung ipinapahayag natin. Dito lang tayo magiging ang kanatlahi ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa pagbabagong lahi, spiritual Hindi naman tao Amen po ba? Amen. Nakagagala po itong huling panahon na marinig natin ang katotohanan na iingatan natin. Ano po? Ngayon, pagparito, kaya tayo matatakot. Pagka nadinig natin ito, hindi natin ginanap. Hindi natin ginawang kanlungan ang ating tagapagligtas upang madaig natin ang mga lakad ng mga swail, mga lakad ng mga mamumuso, mga lakad na ginawang negosyo itong mabuting balita at makinabang. Ang nangyayari ngayon yung mga nangangaral ngayon parang sila na nagpasa ng krus. Ano po? Amen po ba?
Amen. Masakit ito marinig doon sa mga mamumusong eh. Bakit po ba nababanggit kong mamumusong? Pinatunayan ng Panginoon Diyos sa maraming mga bansa sa buong mundo ng buhayin ng ating tagapagligtas eh. Ikinailalaman ng mga nangangaral para lang makinabang, para lang sila yung tumanggap ng papuri, ano po? Nagigets po ba natin? Amen. Amen. Kaya po bilang isang hamang at mangmang na taong nakikita nyo sa social media na nangangaral, wala na po akong kabalyo-balyo, pero purihin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nating tagapagligtas na gagawin kanlungan na saksi ko sa pagkabuhay ng maguwi. Dito lang ako nagkaroon ng ratings, ano po? Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo, isa lang ang pupuntahan ng mga taong nakakarinig at sasampalataya sa Panginoon Jesucristo. Nung ibuhos ang Espiritu, ang sabi kay Propeta Joel, mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Jesucristo na sampalatayanan natin na binuhay siyang maguli, yaon lamang maluligtas eh. Amen po ba? Saan mangyayari na pinapupunta yung mga nakakarinig? Specific po yan na nakasegregate na yan eh. Kaya tignan nyo, ang daming nakatayo ngayon na inorganize ni Satan, ano po? Mga mamumusong. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung nasasaktan man yung maraming nangangaral ngayon? Isipin natin mabuti doon sa mga nangangaral ngayon, ano po? Ito yung pag-ibig eh. Inihayag namin yung napakadaki ng pangalawang pag-utos eh. Lahat ng mga kaaway ng Panginoon Jesucristo na ibig namin eh. Narinig natin yung katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nangangaral masasaktan eh. Bakit po? Kasi mahayag na yung kasinungalingan nila. Mahayag na inilihim nila yung tanda ng patotoo na pinakilala ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Para maligtas yung maraming makakarinig, ano ba? Para parangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang pinakilala. Ano ang ginawa ng mga nangangaral? Inilihim, pinusong. Ano ang kahabilin ng mga namumusong? Ano bang nagawa natin kasalanan? Meron pang nakahain kapatawaran. Yung pusungin natin ang Espiritu ng Panginoon Diyos, wala lang nakahain, pag-asa pa. Amen po ba? Amen. Kaya gano'n na lang kumito si Satan. Double time, gabit araw. Batungal, ano po? Kasi wala nang malalabi. Pinaganda na siya ng pagdurusa sa impyerno. May ano po? Kaya mag-iisip tayo, ano po? Isasama ngayon natin mabuti kung saan ba natin talaga gustong mapunta. Sa pagdurusa ba? O sa kaligtasan sa langit? Yung naririnig natin, panindigan natin ito. Amen po ba? Amen. Ito ako sa harap nyo, tira-tirahan lang ako ng sakit at karamdaman na lagi akong hindi nadapa ni Satan eh. Pero God is alive. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tinatayo ako ng Panginoon para magmisahe ko doon sa mga may pandinig at makarating sa pandinig natin at manindigan din po tayo na magpatotoo tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli upang maging tagapagmano tayo ng ating tagapagligtas, upang maging bahagi tayo ng kanyang katawan at ang ulo ng katawan ay yung tagapagligtas natin. Siya yung karunungan natin na sinasandigan natin. Amen po ba? Amen. Siya yung bracelet natin. Siya yung lagi nating pinagsisikapan na huwag natin lilimutin yung gawain. Ano po? Ito yung binigay sa ating gawain na kanya-kanyang gawain na mamumunga tayo sa biyaya ng pananampalataya, mamumunga tayo sa karunungan, sa kaalaman at unawa. May makikilala natin yung mga namumusong. Ba't sasama pa tayo dun sa namumusong? Wala naman ang kaligtasan doon. Amen po ba? Ang hinahanap ng namumusong kahatulan hustisya na. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo Nakapagbabalik tayo ng gampanin natin bilang tao.
Napapupulihan natin yung ginawa ng Panginoon Diyos na pinakilala sa atin na ginaganap natin ngayon eh. Iyan yung ibinigay sa atin, kanya-kanyang gawain na mamumunga sa puso't isip at alaala natin eh. Hello? People of God, alam niyo ba yung community ng Panginoong Kristo, mga taong nakakarinig, nagaganap nito eh. Kaya po, hayag na doon sa social media, boldness na boldness eh. Amen po ba? Amen. Digmaan ang paniniwala ngayon. Digmaan ang karunungan ng paniniwala. Kasi si Satan, lahat ng mga ginamit ni Satan ng mga mangangaral, ginuruan, pag-iisip ng mga nakakarinig ngayon. Hindi po nagbibigay ng material na bagay ng Panginoon Diyos na nasisirat, nabubulok. Amen po ba? Amen. Ang binigay ng Panginoon Diyos sa atin, karunungan na paniniwalaan natin upang maligtas tayo at magkamit tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Sino magsisettle sa atin ng mga problema natin? Ang Panginoong Kristo lang po ang magsisettle ng lahat ng naging problema at pagsubok natin. Siya lang ang magsisettle lahat yan. Siya lang ang mag-aayos lahat yan. Amen po ba? Ang hinahanap sa atin ay yung tapat na puso, ay yung paninindigan. Ano kung buluhan kung lagi natin ibabata yung kaisipan natin at paniniwala natin sa mga bagay na nakikita na nasisirat ng bubulok at tumilipas na? Nakita po ba natin pag may dumarating na kalamidad, wala nang value yung mga properties eh. Yung kayamanan ng mundo, wala nang value eh. Tapos yung mga pangit ay pinakikita sa langit. Ano nararamdaman ng mga tao? Takot na lang eh. Ngayon, yung mga nakakarinig, natatalima sa pagkabuhay ng mga buhay. Ang kahalili, cancer yung takot eh. Pag-asa, kagalakan, katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad yung nangangalo sa ating tagapagligtas eh. Ano sabi sa atin? Mapalad yung mga hindi lumilimot sa gawain yung binigay sa atin eh. Kasi tayo yung mga instrumento ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na magbabalik na maraming karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po tayo ron. Amen. Kaya tayo nagbabalik na maraming karangalan. Tayo yung gaganap ng pinakilala ng Panginoon Diyos sa mundo para itayo natin yung palatuntunan at kautusan at tula ng mga banal na propeta. Kaya hindi ko ikinahihiya ang Iglesia ako ni Kristo saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kung ano, larawan ng tagapagligtas natin, ganyan din ang larawan nating lahat. Kaya hindi ko ikinahihiya na Iglesia akong purely ng Panginoong Kristo dahil nagpapatotoo ko. Saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Hindi tao pagkilala ko sa Panginoong Kristo. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kristo na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos mula sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa na Espiritu ang Panginoon Diyos. Kaya hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Di ba nangyari yung katotohanan na pinaninindigan ko, tinatayuan ko yung palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta? Amen po ba? Amen. Na ang Panginoong Kristo ang napakadakilang propeta sa isip, sa salita at sa gawa at biyaya ng pananampalataya. Kaya ako ay nagagalak pag nagpupulit o maawit ng mga bagong awitin na may biyaya ng pananampalataya na saksi ko sa pagkabuhay na maguli at naninindigan po ako. Nagagalak po ako. Napaka-specific nitong pinagkalooban sa atin na binigyan tayo ng tagapagligtas natin ng composer na New Songs of Worship, the highest worship of our Lord Jesus Christ in the resurrection, mga new man of God, mga bagong nilalang sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya napaka-segregate, naka-define ang bundok ng Zion. Na umaawit ng mga bagong awitin, may biyaya ng pananampalataya sa puso't isipan dahil iniupit sa puso natin, sinulat sa isip natin, hindi nawawalan sa labi natin yung tanda ng patotoo na umaawit tayo ng bagong awitin. Amen po ba? Amen. Who is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Ikaw at ako, that is the man of God. Amen po ba? Amen. That is the man of God, your creature.
ang kalalahi ng tagapagligtas sa pagbabakong lahi, spiritually, purely. Sino nagbigay na magpaamalan tayo ng gaya ng ating Ama sa Langit na banal? Di ba saksi tayo sa pagkabuhay na maguling? Hindi yung tinatawag na banal. Espiritu, pagparito ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya artificial intelligence yung mga man of God eh. Tayo ang nakikibaka sa full earth na maraming itinayong sinagoga si Satan na ginulo ang lakad at pag-iisip ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na bago, maraming mga pastor na talagang makakaramdam ng masasaktan, ma-open. Bakit po na-open? Ayaw ko siya pagiging makasalanan eh. Ano po? Pinag-increasean yung mga material na bagay sa mundo. Tinigitan pa sa karangalan ng Panginoong Jesucristo. Hello? Naunawaan po ba natin? Amen. Talastas na ng Panginoon Diyos ang pag-iisip ng tao. Kaya sino nagbibigay upang mamunga tayo sa kaalaman, sa pananampalataya, upang mamunga tayo sa bawat gawain ibinigay sa atin bawat isa. Isa lang ang katawan, na ang ulo ng katawan, ang tagapagligtas natin, siya karunungan ng katawan. Bahagi tayo ng katawan, tayo maraming sangkap ng katawan, tayo maraming tao ng Panginoong Jesucristo. One church lang tayong lahat, one denomination. No discrimination. One denomination, one kingdom. One doctrines, one baptism. That is the Ark of Noah. Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. That is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Saan nanahan yung binhi? Sa heart natin, sa mind natin. Di ba yun yung spiritual memory natin, yung mind ng Panginoong Jesucristo natin? Amen. Pagka tumatawag tayo at humihilig tayo sa Panginoong Jesucristo, naririnig tayo sa langit, tayo ang nasa lupa, tayo ang nakakailangan, tayo ang sumasangguni. Amen po ba? Amen. Ilustrasyon. So marami man tayong business at meron tayong mga gadget na mamahalin. Kung walang SIM card yung gadget natin, tatakbo ba yung business natin? Hindi natin matatawagan yung mga magiging buyer ng business natin. At yung mga pamilya natin, yung anak natin, kung wala tayong SIM card, matatawagan ba natin yung anak natin sa pag-aalala natin? Ngayon, kung wala tayong memory ng tagapagligtas natin at hindi natin ginagawang kandungan yung memory ng tagapagligtas natin, madidinig ba tayo ng Panginoong Jesucristo sa langit? That is communication spiritually. Nanawa natin yun yung ilustrasyon ko. Ang mahal ng gadget no? Kagandahan ng gadget, pamahal pasikatan. Nakakalungkot pa pag wala tayong relasyon sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Anong value? Anong value ng pagiging tao natin sa mundo? Puro na naman sa material na bagay nakatuon yung mindset natin. Ipinakikita na ng Panginoon Diyos na walang value yung mga iniipon natin sa mundo Amen po ba? That is reality Ito yung legit na kalagayan mo naman bilang naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na nananahan yung binhi ng tanda ng patotoo sa puso at isip ko na iniukit, sinulat sa isip ko, lumalabas sa labi ko. Boldness sa social media. Walang bayad, wala kayong magiging issue. Amen po ba? Amen. Kundi binibigyan tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Alam nyo, nakagagalak Nagagalak ako sa Panginoon Diyos dahil ginawa tayo ng forever and ever testimony. Nakakaligtasan lang. Bawat nakakarinig may patotoong paniniwalaan Ibinigyan na tayo ng last days na pagdiriwang Sino ho ang nag-assembly ng pagdiriwang? Who is the foundation of celebration? Jesus Christ is the greatest foundation of celebration of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the dwelling city of our Lord Jesus Christ in the resurrection, Mount Zion. That is the land of promise. Amen po ba? Amen. Evaluate natin yung maraming
organisado, magagandang relihiyon. Kung meron mang hulayan na registered sa langit, naunawaan natin kung paano mag-evaluate, spiritual evaluation. I-analyze natin mabuti. Alam ko maraming mga nagsipagdalubhasa mag-aral at mangarap at abutin ang mga pangarap sa mundo. Do you read me? Naririnig niyo po ba ako sa isang magmang na kalagayan ko, tukang kalagayan ko? Bilang taong katulad niyo? Kaya sabi ko kanina, kung hindi ako isinugo na gamitin kasangkapan bilang taong nakikita at naririnig niyo na naghahayag ng katotohanan, kung hindi ako gagawing misahero para marinig natin itong tanda ng patotoo na dito tayo maliligtas at ito ang daan patungo sa kalangitan, at ito rin ang susi ng kaligtasan natin bawat isa, at ito rin ang pintuan na papasok tayo sa dakong kabanal-banalan, sa katwiran ng tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ito po yung existence na tanda na sa inyo na naririnig natin na tatahan sa puso't isip natin. Nagagawin natin kalungan yung tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kundi ako itinayo sa palatuntunan at kautusan o kahatulan sa huling panahon, that is the justice of law of our Lord Jesus Christ in the resurrection. May maririnig po tayo bilang tao. Meron tayong tatayuan. Kung hindi ako itinayo bilang tao katulad nyo na ginukay labi ko sa hula ng mga banal na propeta. Meron tayong paniniwalaan, meron ba tayong paninindigan at tatayuan na ikabubuhay habang tayo nandito sa mundo naghihintay tayo na katuparan ng lahat ng sinabi sa mga banal na propeta na mangyayari at magaganap sa atin. That is security of our faith. Amen po ba? Amen. Tunay na nakagagalak na iniingatan ng Panginoong Jesucristo, yung mga gumaganap ng tanda ng patotoo na purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguling na naninindigan ako ng tapat. Ako galak na galak sa aking kalagayan bilang taong katulad niyo dahil lahat ng nangangaral na naglihim ng tanda ng patotoo, yan po yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan upang maligtas tayong lahat. Inilihim naman ng mga naparitong mga sinungaling na mga ngaral, ginawang negosyo, ginawang publicity. Tuwan-tuwa pagka tinatawag silang pastor, parang gusto nilang lumuhod yung mga taong nakakakita sa kanila sa karangalan. Sino ho ba sakim sa karangalan? Sino sakim sa posisyon? Sino ang naupo sa templo ng Panginoon Diyos? Si Satanas. Amen po ba? Amen. Sino ang destroyer? Sino ang gulo? Si Satan. Ito po yung naghahatid ng kapayapaan, ng kaligtasan natin bawat isa. Who is the Prince of Peace? Jesus Christ is the greatest Prince of Peace. Amen po ba? Saan tumatahan? Sa puso't isip natin, hindi humihiwalay sa labi natin yung kandungan natin Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Jeremias in Jeremiah chapter 17 verse 10, ang Panginoon Diyos ang nakakaalam ng pag-iisip ng tao at siya lang ang nagbibigay ng kanya-kanyang gawain natin bawat isa. Kaya ito, pinahayag ko yung gawain binigay sa amin yung paghahayag ko na patotoo. That is the seeds of our faith para maligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Mananahan sa puso natin hindi sa building mananahan sa mga nakakarinig mananahan yung seeds. Sasagana yung seeds lalago yung seeds, magmumultiply yung wisdom, yung hope, yung love, yung compassion to others. Magmamaterialize yung wisdom, yung hope, yung knowledge, yung hope, yung love, yung compassion sa bawat tao. Amen po ba? Amen. Nararamdaman ba natin hinahatulan na yung mga anti-Christ ngayon? Bumababa na yung katarungan ng Panginoong Jesucristo sa bundok ng Zion Hindi makikita yung bundok ng Zion na parang
Kagaya yung ginawa ni Shalika ng building na magaganda para pumunta, ano po. Kundi sa pamamagitan ng nakapangyarihan sa salita ng Panginoon Diyos, karunungan ito na maririnig ng mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak kapag hiyaw sa social media to. Ako'y nagagalak sa Panginoon Kristo nung bilang taong katulad nyo eh. Wala akong naging ambisyon nung ako'y nag-aaral. Meron pala akong binigyan pala ako ng reservation ng anointing ng Panginoon para tumayo ako bilang isang mangmang na tao, mahirap na tao sa mundo. Ano po? Upang maghasik ng binhi ng patotoo sa maraming makakarinig upang makatyak sa kaligtasan at pag-asa natin natin. Amen po ba? Amen. Sino nagbigay ng gawain at yung gawain binigay sa akin, ipinahayag ko sa buong mundo, sa lahat ng may pandinig. Nadinig po natin na itaya ang anais po ba natin? Na-meditate po ba natin? Nabubulay-bulay po ba natin na ang nagbigay ng gawain sa atin bawat isa ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo natin paniniwalaan? Siya ang magpapabuka sa atin, siya magpapalago ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng pag-asa at katiyakan natin para maligtas tayong lahat eh. Amen po ba? Amen. Sino magsasete ng troubles and trials natin, ng sufferings natin, ng temptation natin sa mundo ito? Sino magbibigay ng victory sa atin sa mga ginagawa ni Satan na dinadaya niya ang mga puso ko ng mana? Look up to Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Masdan natin si Jesus na namatay sa krus at binuhay na maguli. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God? Amen. The Almighty God is one God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya hindi ko ikinahiyang purely iglesia ako ni Kristo na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Hindi ko sa pintuan ng bahay ko nilalagayan. Kundi ipinaghihiyawan ko yan sa pinakamataas at makapangyarihang teknolohiya sa YouTube. Amen po ba? Upang marinig ito ng sino mang may pandinig. Hindi ko ginagawang display lang ang pagiging tunay na iglesia ni Kristo ko. Kundi inihahasip ko ito sa pinakamataas at matayog na kinalalagan ng technology, YouTube. Bino-voice out ko ito sa mga may pandinig. Naninindigan ako ng may tapang sa palatuntunan at kautusan ng mga banal na propeta. Dahil ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa atin lahat ng pag-asa, ng mabuting kapalaran, ng mabuting kawakasan, bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Ako'y nagagalak at nagbabantay at nag-iintay sa muling pagpalito ng hari ng mga hari. Nandatnan tayo, narinig natin ang katotohanan na paninindigan at paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Sino nagbigay ng kanya-kanyang gawain sa atin? Ang Panginoon Diyos. Na sa pamamagitan ng Jesucristo paniniwalaan natin upang magbunga tayo sa kaalaman at pagkaunawa, pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin, magiging mga mahal natin sa buhay. Yung buong pamilya natin. Gagawin natin kandungan, gagawin natin sandigan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Lahat ng mananatiling tapat sa pagkabuhay na maguli, hindi na natin isod pa eh. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo masusumpukan pang nagkakasala. Amen po ba? Dahil mga man of God, kalarawan tayo ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Sinabi po sa atin lahat yan eh. Sa pagparito niya, umahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba tayo? Amen. Ilan ang gusto nating pangako na paninindigan natin na nakarelated tayo, relevant tayo? 1 John chapter 3, verse 2. Pakibasa po. And Romans chapter 8, verse 29 up to 30. Na kung mahayag siya, magiging katulad niya tayo. Sinabi sa atin eh. Naunawaan po natin. Sinabi ng tagapagligtas natin na kung paparito na siya at mahayag na siya sa alapaap, yung mga nakatulog at nabahiga, sasalubong sa alapaap. Yung mga nakatayong gumaganap at nabubuhay na buhay sa pananampalataya na puspos sa pag-asa, sasalubong din sa alapaap. Amen po ba? Amen.
Narinig niyo po ba ako? Naunawaan po ba natin lahat ng nakakarinig? Amen. Humanap kayo ng ganitong nangangaral. Evaluate natin. Alam ko marunong ang taong nakakarinig. Ibig si pag-aaral lang natin. Pakadalong kasa sa isang libutan eh. Pinatunayan ng Google na ang minamahal na lungsod ng Panginoong Diyos ay mga taong sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Banal na bundok ng Zion, ang bayang banal ay pinaghanda ng property sa langit na opisyal. Kaya i-edit natin, evaluate natin yung mga relihiyon ngayon kung yan may hula na nakarelevant, na nakasulat sa banal na kasulatan. Kapag wala, mag-desisyon tayo. Amen po ba? Para maligtas tayo bawat isa. Isa lang ang nakasegregate na kaharian, ipinaganda ng property sa langit. Amen po ba? Namunga sa pagkapangalay na pinagiging perfect sa paniniwala. Nakakapi po natin. Kaya ang sabi ng tagapagligtas, pagparito niya, yung mga nakatulog na namahinga sa biyaya ng pananampalataya, gigisingin sasalubong sa lapaat. Yung mga nakatayo naman, na ginaganap natin ito, na mapalad yung mga hindi lumilimot sa gawain ibinigay sa atin, na pinaghihiyawan natin yung binhi ng patotoo, na sinasandigan natin yung binhi ng patotoo, that is the dress of our living. Yan yung damit na kabana ng ibinigay sa atin in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakikibaka tayo. Amen po ba? Amen. At saan tayo nakikibaka? Sa mga lakad ng mga sinungaling na mangangaral na namumusong. Amen po ba? Ito ko, nakaharap sa technology, nakikibaka ako sa mga namumusong ngayon. Amen po ba? Amen. Nagagalak ang puso at pag-iisip ko eh. Doon sa mga namumusong ngayon, ito ko, nasa harapan ng technology. Nakikibaka ako sa mga mamumusong na mga marami. Mga icon sila, oh. Pero isang hamak lang ang kalagayan ko na itinayo ako sa harapan ng technology. That is the God's promise. That is the will of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, yung nangyayari ngayon. Hello, people of God. Huwag natin gawin sandigan yung temporaring bagay. Hindi natin madadala yan, walang kapangyarihan kapag pag-asa yung temporaring bagay. Nasa paniniwala ang pag-asa ng lahat ng may pandinig ngayon. Amen po ba? Amen. Nauunawaan po ba natin? Talastas ng Panginoon Diyos ang pag-iisip ng mga tao kung ano bang hinahanap natin sa mundo. Kaya ang Panginoon Diyos lang ang nagsugo para tayo ay makaramdam ng habag at awa at kukupin tayo at ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa muling pagparito ng tagapagligtas natin na mag-ahari siya sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag sa atin ngayon para ilayo tayo sa masamang darating at mapangaling na darating. Amen po ba? Amen. Pinapula pa lang yung langit, naghihiyawan na tao. Dumating malalakas na super typhoons ng mga kalamidad. Ano po? Tawag na ng tawag ka mga taong mga pag-ipokrito at paimbabaw. Ano po? That is true. Yan ang totoo. Ang sabi sa atin, maging payapa tayo at panatag. Kahalingin ng takot ay kapanatagan ng kapayapaan natin lahat. Amen po ba? Naunawaan natin yung binigay sa atin kanya-kanyang gawain. Yung pinakandawan ko, pinaghihiyawan ko sa social media, nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli. Yan yung pinakaselyo ng paniniwala ko. Amen po ba? Kung binigay sa akin yung memory at ibinigay sa akin yung sheets ng tanda ng selyo ng paniniwala ko, di ba't inihayag ko ito sa social media, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa, lahat na makakarinig at dadat na ng pagkaunawa kung ano yung ibinigay sa akin, na ibigay ko sa kapwa ko. Amen po ba? Amen. Kung ano ibinigay sa akin, gawain na ibahagi ko sa kapwa ko may pandiligyan upang maligtas at nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.
Ako po'y nagagalak bilang nasa pisikal na kalagayan na naghihintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Kaya, galak na galak ang puso ko dahil tira-tirahan na lang ako ng salot na karamdaman. Pero namamasdan pa ako ng mga anak ko eh. Ang iniwan ay kagalakan eh, hindi kalungkutan. Nakikita ko ng mga anak ko, naghahayag ako ng katotohanan, ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Amen. Mahaba-haba na yung narinig yung pagpapahayag ko ng katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguling. Meron ba tayong naramdaman ka-epokritohan? Nakikibaka ng hayag sa pagtatapat at paghahayag ng katotohanan na saksi ko sa pagkabuhay na maguling. Naghahayag ng katotohanan upang maraming manlupaypay na mga mamumusong. Amen po ba? Amen. Hinihintay ko yan eh. Sinasampalatayaan ko sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Yung makakarinig na hindi tatalimay, pararatingan niya ng paglipon eh. Yung mga hindi mananabik sa gawain na binigay sa atin, aalalahanan natin yung kamatayan sa krus at muling pagkabuhay hanggang sa muling niyang pagparito. Binabantayan ko yung mga, dahil nagagalak ako magbantay, dahil ang nakikibaka kayo ng Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom, ang namamahala sa iglesia ng bundok ng Sayon, ang karunungan ng bundok ng Sayon ng tagapagligtas natin. Ang Panginoong Jesucristo ang format ng iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang karunungan ng bundok ng Sayon na itinatayo ko. Siya yung konsepto na pinapahayag ko. Siya yung content na influencer ko. Amen po ba? Amen. Hindi ako nagtatahi-tahi ng mga kung ano-anong kasaysayan. Ginawa ng Panginoon Diyos yung kasaysayan na nasulat sa banal na kasulatan ay pinaghihiyawan ko ngayon sa mga may pandito. Amen po ba? Amen. Ito yung legit na pamumuhay ko ngayon. Ito yung reality ko ngayon. Amen po ba? Recorded in heaven. Registered in heaven. I am a foolish servant. Di ba ang Panginoon Jesucristo pagkamantunay ng Diyos eh. Sinubad niya yung pagiging Diyos niya para pagtiguran niya yung mga tao at magkaroon tayo ng memory. Kung wala tayong memory, hindi tayo matidinig ng Panginoon Jesucristo sa langit. Bakit po iniwanan sa atin yung memory, yung pag-iisip ng tagapagligtas? Para dumahin tayo araw at gabi. Para makatakas tayo sa mandalayang diablo ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dinadaya ng diablo yung mga tao sa mga bagay na nakikita. Naunawaan po ba natin? Napakadakilan nitong pag-ibig na pinagkaloob sa atin bawat isa. Kaya hindi madali ang kaligtasan. Kapuputan natin yung mga temporaryong bagay kasi hindi naman natin madadala sa langit eh. Ano ang ipinaiipon sa atin dito sa lupa? Na kayamanan? Ano ang ipinaiipon sa atin kayamanan dito sa lupa? Paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi material na bagay ang ipinaiipon sa atin sa lupa, kundi ang kayamanan ang ipinaiipon sa atin sa lupa, faith! Amen po ba? Amen. Kaya, kalamitan pa lang yung pinararating eh. Ditong-dito na mga tao, takot na mga tao. Amen po ba? Amen. Bilang tao, ito yung katungkulan natin, nagampanan natin, tuparin natin, para duwalatiin natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula na sa pangalan ng Jesucristo, maging saksing tapat po tayo sa pagkabuhay na magmuli. Naunawaan po ba natin yung gawain ibinigay sa atin na namumunga sa kaalaman, namumunga sa pag-asa, sa katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa, namumunga sa karunungan,
sa katalinuhan. Amen po ba? Amen. Ano ang karunungan ng sanlibutan? Isasawala nga ng Panginoon Kristo yung karunungan ng sanlibutan. Magsasambulat lang ang karunungan ng sanlibutan. Alin lang yung karunungan nakaseparate, na nakadignify, na hindi mawawala. Gatuldok o kundit ba ng kanyang salita? Di ba yan yung kayamanang binibigay sa atin na inirinigan sa atin, na mababaw natin sa langit? Amen po ba? Amen. Hallelujah! Purihin naman ang dakilang pangalan sa pangalan ni Yesu Kristo, daming tagapagligtas, nasaksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Sa buong sanlibutan dinidiklara ko sa 7 kontinente na ang bundok bansa yun na hindi sila pakikilala mo na tunay na mga lingkod mo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. And you says, Amen, people of God? Amen. Sinabi ng Panginoon Diyos ito sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ako po'y nagagalak na bilang taong katulad nyo, na itayo sa harapan nyo, sa isang mahina at mangmang na tao, tukang tao, ano po? Nakikiba ka sa mga naparitong mga icon at mga organisado at sikat na mga mangangaral. Kaya yung pagiging iglesia ko na tunay na perfect church ng Panginoon Kristo, saksi ko sa pagkabuhay ng maguli, nagpapatotoo ko sa technology. Inihahayag ko para marinig ng mga nabiktima na mga mandarayan, naglihim ng tanda ng patotoo eh. Amen po ba? At para dumating na rin doon sa mga mamumuso, yung katuparan, ang hula ng mga banal na propeta, na madali namang maganap, madali namang mangyari na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na kapag inihayag na itong tanda ng patotoo, darating na ang katuparan dito sa mga naparitong mga mamumusong na inilihim ang tanda ng patotoo, inilihim ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa mga tao upang maligtas. Amen po ba? Amen. Ikinaila. Tinagambungan yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos ng mga sinungaling na mangangaral. Madali naman mangyari sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay na Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ang katuparan ng sinabi sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Na ang bundok ng Zion hindi kinulay maglilingning sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon Kristo. Siya nag-ahari ang Panginoon Kristo ngayon at magpakailan-kailan pa man sa puso't isip ng mga gaganap. Amen po ba? Amen. Hindi sa building siya mananahan, sa puso't isip kong nakakaninig. Tatakasan natin yung mga bulaang mangangaral. Mananahan na sa atin yung katwiran ng tanda ng patotoo. Hindi mawawalay sa labi natin, sa angkan at lahi natin. Ano po? Balikan natin si Rahab. Magkukupin yung isinubo Laligtas yung buong pamilya ni Rahab Amen. Nilagyan ng ribong pula yung pintuan hindi na ginalaw si Rahab Sinabi ni Josue na sa mga manlilipot, pagka nakita yung ribong pula doon sa pintuan ng babae si Rahab, hindi gagalawin lang buong sambahayan ni Rahab. Gano'ng kadakila itong tanda ng patotoo na iniyukit sa puso't inilagay sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Upang maging pagpapala tayo sa biyaya ng pananampalataya sa kapwa-tao natin na makakarinig ng katotohanan. Na save yung buong sambahayan. At nag-iintay tayo ng crown na darating at patutupad yung hula na ang ginawa natin kumplihan tagapagligtas natin yung kaswiran ng tanda ng patotoo. Namumunga sa atin sa biyaya ng pananampalataya. Amen po ba? Ibinigay sa atin bawat isa yung kanya-kanyang gawain natin bawat isa. Namumunga sumasagana sa pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Nagpa-prosper yung karunungan, yung biyaya ng pananampalataya. Nag-materialize yung wisdom, yung knowledge, yung hope, yung love and compassion to others. Amen po ba? Amen. Dahil pahayag natin ito sa mga may pandinig at yung mga enemy ng tagapagligtas natin, naibig din natin sila. Amen po ba? Napakain natin yung mga nagugutom. Napainom natin yung mga nauuhaw upang mapawi na yung kanilang kauhawan. Nasa disyerto tayong lahat. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na
Gunitain, alalahanin natin yung patuloy na pinangako sa atin bawat isa. That is the last testament of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Sino ho ang huling tagapagmana? O di yung lupain ng Panginoon Kristo. Who is the land of promise? You and me, that is the land of promise of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ipinag-reserve tayo ng property sa langit. Kaya malalakbay lang tayo sa mundo. Mga refugees lang tayo dito. Hindi tayo taga-mundo. Taga-langit tayo. Nabasa po ba natin na kung mahayag ang tagapagligtas, mahayag na rin tayo katulad niya? Amen po ba? Amen. Lahat po ng mga sumasampalataya sa sinabi ng Panginoon Kristo, tayo ang bahagi ng church ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na official na sa langit. Kaya pina-edit ko na sa inyo, mga organisadong relihiyon ngayon, kung walang hulayan at walang memory ng tagapagligtas, yung organisasyon na sikat, panahon na para mag-desisyon tayo, kaliguran natin yan. Takasan natin. Yun yung tumatakas sa mga sinungaling na mga mabumusong na mangaral ang maliligtas. Amen po ba? Amen. Kaya mangyayari na sino mang sumampalataya sa Panginoong Kristo ang tumakas sa mga bulaang mangaral, ang pinagkalooban ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. So, paano tayo maliligtas kung hindi natin tatakasan yung mga umalipid sa atin? Nasama-rise po natin, na-meditate natin. Takasan natin. Labanan natin yung walang kabuluhan lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Saan nilagay ang banal na kasulatan para mag-asip ng binhi ng patotoo at pag-asa at kaligtasan sa maraming makakarinig? Sa banal na bundok ng Sayo po inilagay ang banal na kasulatan, hindi ko saan-saan organisasyon ng magagandang pangalan. Ano po? Nakadignify sa banal na bundok ng Sayo inilagay na gagamitin upang ang sino mang makakarinig at sumampalataya hindi na mapapaya hanggang sa muling pagparito ng tagapagligtas. Ang nakay Kristo, wala nang hatol pa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo pisanin ng Panginoong Kristo sa paniniwala. Naunawaan po natin kung paano tayo bigyan ng pag-asa. Naunawaan natin yung narating natin yung dakong kabanan-banalan, yung katwiran ng tanda ng patotoo. Amen po ba? That is the door of heaven. Yan yung pintuan sa langit na papasukan natin ay kabubuhay natin sa mundo. Tayo ang magiging tanda sa lupa na nagbabalik na maraming karuan at kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesus Cristo na mga saksi dapat sa pagkabuhay ng magulit. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila nitong huling panahon ay hinayang sa atin bawat isa. Kaya binabati ko po kayong lahat ng kapayapaan na sa ating lahat bilang saksi dapat sa pagkabuhay ng magulit. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin sa Revelation chapter 22 verse 7, magpo-closing na po ako. No? Patuloy lang natin itong i-summarize, patuloy natin unawain, bulay-bulayin natin yung narinig natin na ipinahayag sa social media na binigyan tayo ng perfect salvation, binigyan tayo ng perfect commitment to our Lord Jesus Christ in the resurrection, binigyan tayo ng perfect submission to our Lord Jesus Christ in the resurrection, binigyan tayo ng memory spiritual ng ating tagapagligtas upang mapuspos tayo sa katiyakan at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Ano sabi sa atin? Mapalad ang mga nakarinig at gaganap at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ano sabi sa iyo at sa akin? Binigyan tayo ng pag-asa. Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. So to all people of God, kami po nagpapasalamat kung paano natin tinanggap ang people of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. I declared in the seventh continent all over the nations na ang banal ng bundok ng Sayon ay pag-uusapan ng maraming mga langit. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon upang sa ating pamumuhay, mga kapatid, sa lahat ng ating paglalakbay, ano man ang ating kalagayan,
ano man ang ating lahi at wika, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang sa lahat ng panahon at pagkakataon. Patuloy niyang inihahayag ang kanyang mga salita na nagsisilbing karunungan sa atin, pag-asa, pag-ibig, kagalakan, upang patuloy na ang ating pamumuhay ay maitaguyod tayo sa putong ng karangalan, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy tayong magsiyawit ng may buong kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon sa ating dalangin. Dakilang Diyos Ama na hari ng kahabagan, nagagalak kaming patuloy na itaas sa iyo ang aming mga pasalamat sapagkat tunay nga, Panginoon, na sa pamamagitan ng kahayagan ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman, ng pag-asa, na nagbibigay sa amin ng patuloy na gabay upang sa aming pamumuhay ay tunay ng masumpungan mo ang bawat isa sa amin na nagsisipag-ingat at nagsisipaglakad ayon sa iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin pinagagalak sapagkat ang lahat ng mga banal buhat pa sa panahong nakalipas hanggang sa panahong darating. Tunay na ikaw, O Diyos, na tapat sa iyong pangako na kami patuloy mong sasamahan hanggang sa panahong walang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalakan na patuloy namin pinapupurihan magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Cristo Jesus na aming tunay ng Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 So,